Guys, hello Earth Signs, hello Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General, daily tarot reading para sa inyong lahat. I hope na makuha nyo yung energy. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Wow. Okay. So, ang message na to is parang, alam mo yung mga messages nyo, parang ano siya, pare-pareho lang, 'di ba? Iba-iba yung sinasabi, pero pare-pareho yung energy. Okay? So, kung makikita mo dito, 2911, manifestation, pwedeng may sitwasyon sa buhay mo na medyo restricted, like, hindi ka makakilos, hindi ka makapagdesisyon, may kakilala ka, kapamilya, malapit sa puso mo na nasa ganitong sitwasyon, parang scarcity, financial, emotional, or literal na nandun siya sa lugar na yan. Okay? So, sinasabi sa'yo na posibleng siya yung concern mo eh. 'Di ba? So, parang hindi ka masyadong makapag-enjoy ng iyong buhay kasi inaalala mo to. Pwedeng kapamilya or pwedeng situation mo yan. Nandito yung pathway 35-8, tapos marami siyang butterflies, diba? 1, 2, 3, 4, 5. So, yung number 5 mo dyan is yung mga pag-aalala. So, kung nag-aalala ka, sinasabi sa'yo na sa araw na ito, pwedeng makatanggap ka ng magandang balita. Pwedeng makatanggap ka ng magandang balita na pwedeng magdala sa'yo ng freedom. Diba? So, kung ano man tong hinihintay mo na solusyon, resolution, na pwedeng nagdadala sa'yo dito ng concern, sabi sa'yo dito, huwag kang masyadong mag-alala kasi parang eto na yung tamang oras. It's a right timing siya para ibigay sa'yo ng universe. Okay? So, halimbawa, may mga iniisip kayong solusyonan na problema sa buhay, pamilya man, or sa relationship or trabaho. Sa araw na ito, pwedeng mahanap mo yung tamang solusyon. Pwedeng mahanap mo yung liwanag, parang may liwanag sa inyo. O, diba? Sabi ko eh. Kasasabi ko lang guys, perfect timing. Diba? So, perfect timing siya. So, eto yung tamang timing, big happy changes. Nako. Alam mo kung ako to, sobrang maiiyak siguro ako sa sobrang saya. Kasi isipin mo, kung nandito ka sa situation na yan, nandyan ka sa sitwasyon na stagnant, yung hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, hindi mo alam kung saan ka papunta, kung kikilos pa ba, may action pa ba, may movement pa ba yung buhay mo. 'Di ba? Malulungkot ka talaga. Pero dito, sinasabi ng barahan na on the way na, 'di ba? On the way na yung freedom. May liwanag na, may solusyon, may clarity. Ito yung perfect timing na para makaalis ka na dyan sa stagnation, sa restriction. And papunta ka na doon sa big happy changes, diba? So, pwedeng malaking, parang ang araw na ito is, pwedeng ngayon or bukas, makalawa, basta this week or ngayong October. Pwedeng ito yung month na makakatanggap ka ng sobrang napakalaki na pagbabago na balita. Okay? So, yan. May magbabago. Okay. So, dito naman, sinasabi sa'yo na yon, may darating dito. Posibleng may darating sa'yo na tulong sa usaping pera, financial. And, yung for Pentacles natin is parang nagsasabi na kailangan mo sigurong, okay, good news yung darating sa'yo. Diba? Good news. Pero, dito sa good news na to, may kailangan kang gawin na pwedeng yun, medyo mag-aalala ka kasi kailangan mong lump sum of money, 'di ba? So, kailangan mo ng pera
kailangan mag-ipon, parang ganyan. So, sa araw na ito, pwedeng magsisimula ka kung paano ka magbabudget sa pang-araw-araw nyo. And dito naman sa The Lady and the Lord, relationship, parang nakikita ko siya dito na pwedeng yung araw na ito is nakapag-desisyon na magpakasal, mamanhikan, or kung ano pa man. Strength card, parang sobrang strong ng energy sa araw na ito. Parang sa'yo at sa gusto mo, maraming pagbabago na magaganap sa'yo. Okay? So, hindi mo dapat na baliwalayin ito. Okay? Ten of Cups, yun. Etong Ten of Cups, eto din siya. Big happy changes. So, sinasabi na is manifestation ng, yun, diba? Ng financial success or pwedeng King of Wands ng trabaho. So, nakikita ko yung iba na pwedeng lilipat sa mas mataas na sweldo, may iba na magdedesisyon na pupunta sa ibang bansa, mag-aaral. Yun. So, ang ganda. Ang ganda dito kasi if kailangan mo ng financial help, marami yung posibleng dadamay sa'yo. Pwedeng marami kang tao na pwedeng malapitan or marami yung mga taong pwedeng mahingan mo ng tulong or pwedeng mautangan mo. Okay? Mag-iingat lang kasi itong Seven of Swords na to, ingat-ingat ka lang. Kasi hindi lahat ng tao sa paligid mo ngayon, okay, marami yung tutulong pero hindi lahat sila ay sincere. So, hindi mo dapat na pinagkakatiwalaan kung sino-sino dyan. Okay, King of Swords, mag-focus ka. Okay, yun. Focus ka sa hinaharap or focus ka doon sa outcome. Okay, huwag kang mag-focus ngayon sa kung anong distraction na nakikita mo. Marami kasing parang distraction sa paligid mo, hindi ka makapag-focus. Okay? So, gusto mong balikan yung masasayang nangyayari sa'yo sa nakaraan, nung panahong masaya ka pa, or wala pang problema, which is, darating ang oras, darating ang araw na babalik ka doon. Okay? So, huwag kang manghinayang kasi nakikita ko sa'yo dito, nanghihinayang ka eh. Diba? Huwag kang manghinayang kasi ano man itong nangyari sa'yo or nangyayari sa paligid mo, may rason. Everything happens for a reason. And then, sinasabi sa'yo dito na, diba, kailangan mo nang ilagay sa isip mo na may pag-asa pa. Okay? Wala ka pa doon sa situation na kailangan mong ma-depress or kung ano pa man. Kasi, sinasabi dito sa may pag-asa. Okay? Lift everything sa ating Panginoon. And Knight of Cups, maraming posibleng support na emotional kang matatanggap. And kung ano man tong hinihintay mo, mapatravel man yan, yun nga, freedom, money, financial, or kano pa man, ay posibleng darating yan sa'yo. Diba? So, ang last card mo is number 8, Crone. So, sinasabi dyan sa'yo na sa'yo pa rin ang huling halakhak.